Minsan, sa isang maliit na bayan, ay merong isang dalagang nagngangalang Janice. Si Janice ay isang mapagmahal at mabait na dalaga. Mula pa noong siya ay isang sanggol pa lamang, siya ay inaalagaan na ng kanyang ina nang walang pagod at pag-aalinlangan. Siya ay nagmula sa isang pamilya na nawalan ng ama nang maging 6 na taong gulang siya. "Mama, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko," sabi ni Janice habang sila ay nagluluto sa kusina. Nakaupo ang kanyang ina. Ito ay si Ginang Rodriguez na may pag-ibig sa kanyang mga mata. "Salamat anak ha. Ikaw rin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko matutumbasan ang pagmamahal na ipinapakita mo sa akin." Tugon ng ina na napapalibutan ng ngiti. Bilang isang ulila sa pagmamahal ng ama, hindi naging madali ang buhay ni Janice. Subalit hindi iyon naging hadlang upang magkaroon siya ng masaganang samahan at matinding pagmamahal mula sa kanyang ina. Ipinaramdam ni Ginang Rodriguez kay Janice na hindi siya nag-iisa at siya ay mahalaga sa buhay ng kanyang ina. Sa kanilang munting tahanan, nagtakbuhan ang mga pangyayari at damdamin. Sa bawat hapunan, nagkukwentuhan sila at ipinabahagi ang kanilang mga pinagdaraanan sa buong araw. "Janice, may kwento ako sa iyo patungkol sa iyong ama. Gusto mo bang malaman?" Tanong ng ina na naglalagay ng pagkain sa mesa. "Opo mama, gusto ko sanang malaman ang tungkol sa kanya kahit hindi ko man lamang siya nakilala," sagot ni Janice na nag-aabang ng mga salita ng kanyang ina. Sinimula ni Ginang Rodriguez ang mga kwento. "Noong ikaw ay 6 na taong gulang pa lamang, iniwan tayo ng iyong ama. Sa simula ay lubos akong nasaktan, pero sa paglipas ng panahon, natutunan kong tanggapin ang nangyari. Pinili niya ang kanyang sariling daan, ngunit ang mahalaga ay tayo ay magkasama at nagmamahalan." "Masakit po ba mama?" Tanong naman ni Janice na may kaba sa kanyang mga mata. "Sa una oo, napakasakit nun anak. Ngunit sinamahan ako ng panahon na tanggapin ang katotohanan at magpatuloy sa buhay. Ikaw ang nagbibigay ng lakas at saya sa akin anak," sagot ng kanyang ina habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang anak. Mula noon, ang pagmamahal ni Janice at ang kanyang ina ay lumalim pa. Sila ay nagtulungan at nagtagumpay sa bawat pagsubok na dumarating. Naglalakad sila ng magkasama sa mga parke, naglalaro ng mga laro sa loob ng tahanan at nagbabahagi ng mga pangarap. "Janice anak, ang lakas ng loob at determinasyon mo ang nagpapalakas sa akin. Ikaw ang nagbibigay ng kulay sa aking buhay," saad ni Ginang Rodriguez na pinupunasan ng luha sa mga mata. "Mama, hindi ko kayang isipin ang aking buhay nang wala ka. Ikaw ang gabay at inspirasyon ko. Mahal na mahal kita mama," sabi ni Janice at yumakap sa kanyang ina ng mahigpit. Sa loob ng maraming taon, ang pagmamahal at samahan ni Janice at ng kanyang ina ay nagpatuloy na yumabong. Ang kanilang mga puso ay napuno ng ligaya at pag-asa, kahit na wala na ang ama sa kanilang buhay. Nasaktan si Janice para sa kanyang ina. Hindi niya mapapatawad ang ginawa ng kanyang ama sa kanyang ina, kaya't okay na siya sa sitwasyon nila ngayon. Mas masaya siyang kasama ang kanyang ina at sila lamang dalawa. Nang sumunod na mga araw habang si Janice ay naglalakad pauwi mula sa paaralan, may nakasalubong siyang matandang lalaki sa daan. Siya ay may puting buhok, maliit na bilog na salamin, at may isang mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. "Magandang hapon Janice," bati niya kay Janice. "Magandang hapon po lolo," tugon ni Janice na nagsasaya sa tuwing nakikita ang matandang lalaki. Nakakaramdam si Janice ng kakaibang kasiyahan kapag kasama niya si Mang Herman. Ang matandang lalaki ay palaging handang makinig sa mga kwento niya at magbahagi ng mga aral at payo sa kanya. Siya ang naging karamay ni Janice sa mga pagsubok na kanyang hinaharap. "Janice, ikaw ay isang napakabait at matapang na dalaga. Lagi kang nagbibigay ng ngiti sa mga mata ko," sabi ni Mang Herman na may pagmamahal sa kanyang tinig. "Salamat po Lolo Herman. Kayo rin po. Lagi niyo rin po akong pinapatawa at pinapawi po ang lungkot ko," saad ni Janice na may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Nakaraan ang mga araw at si Janice ay lagi na lamang nag-aabang ng pagkakataon na makita si Mang Herman.
sa kanilang takdang pagkikita. Sa bawat araw na nagdaan, mas lumalalim ang kanilang samahan at pagkakaibigan. Isang araw habang sila ay naglalakad na masaya at nagtatawanan pa, ay biglang nakasalubong ni Janice ang kanyang ina. Ang kanilang paglalakad ay bigla na lamang huminto at ang magandang ngiti sa mukha ni Janice ay napalitan ng kalungkutan. Napansin ni Janice na may gulat at galit na nakikita sa mga mata ng kanyang ina. Nagad niya namang inilapit si Mang Herman at maingat na inilapit sa kanyang ina. "Mama, siya po si Mang Herman, ang kaibigan ko po. Napakabuti niya po sa akin," sabi ni Janice nang may kasamang pagmamalaki. Ngunit sa halip na maging maligaya at tanggapin ang pagkakakilanlan ni Mang Herman, ang ina ni Janice ay nagalit at umiyak na sinasabing, "Anong ginagawa mo dito? Hindi ba iniwan mo na kami? Bakit ka pa bumalik?" Nalito naman si Janice at halatang hindi nauunawaan ang mga salita ng kanyang ina. Gusto niyang magsalita, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang nagsalita si Mang Herman. "Jenny, patawarin mo ako kung ako ay nagbalik. Gusto ko lang makabawi, lalo na sa ating anak na si Janice," sabi ni Mang Herman na may pusong puno ng pagsisisi. Nagulat si Janice sa narinig niya at halos hindi siya makapaniwala. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang tinatanong ang kanyang ina kung totoo ba ito. Nang tumango ang kanyang ina sa kanya, ay biglang naluha ang dalaga at tumakbo papalayo. Agad namang sumunod si Mang Herman, ngunit hindi niya ito pinansin at patuloy na umiiyak habang tumatakbo. Matapos ang mga sandaling pagtakbo, napagod na rin si Janice at tumigil sila sa isang malapit na park. Napansin niyang malungkot lamang na nakatingin si Mang Herman. Hinarap niya ito at napuno ng kalungkutan sa mukha. "Bakit mo hindi tinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang aking ama?" Nararamdaman ni Janice ang pag-iyak ni Mang Herman at ang panghihinayang na umiiyak mula sa kanyang puso. "Janice, patawad sa aking pagkukulang. Noong una kong iniwan kayo, hindi ko inaasahan na magbabalik ako. Ngunit sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang sakit at pagsisisi. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon akong bumalik upang mabawi ang mga taon na hindi ko kayo kasama. Kayo ang aking pamilya," sabi ni Mang Herman na humahagulgol sa pagsasalita. "Paano mo nalaman na ako ay si Janice? Paano mo nalaman ang patungkol sa amin?" tanong ni Janice na puno ng kalituhan at sakit sa kanyang puso. "Mula pa noong una kitang nakita, ay naramdaman ko ng may kakaiba sa'yo. Sa mga kwento at mga pag-uusap natin, nalaman ko ang patungkol sa inyo. Ginusto ko lang na makasigurado na ikaw nga ang aking anak bago ako magsalita," sabi ni Mang Herman na pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi alam ni Janice na kung papaano niya tatanggapin ang mga salitang ito. Matapos ang mga emosyonal na sandali sa park, nagpatuloy si Janice at Mang Herman sa kanilang pag-uusap. Puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Ibinahagi ni Mang Herman ang mga pangyayari sa kanyang buhay pagkatapos niyang iwan ang kanilang pamilya. "Janice, noong mga panahong iyon, ako ay nabigo sa sarili ko bilang isang ama at asawa," sabi ni Mang Herman na humaharap kay Janice na may matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. "Nagdulot ako ng sakit at kalungkutan sa inyo, lalo na sa iyong ina. Subalit ay sa loob ng mga taon, pinagsisisihan ko ang aking mga pagkakamali at ipinangako ko sa aking sarili na ako ay magbabago na." Tinanggap ni Janice ang mga salita ni Mang Herman nang merong bukas na puso. Naramdaman niya ang katapatan at pagbabago ng kanyang ama. Sa loob ng ilang buwan, ay unti-unti silang nagpatuloy sa proseso ng pagsasama bilang isang pamilya. Nagkaroon si Mang Herman ng malalim na pakikipag-usap sa kanyang asawa. Naging mahabang pag-uusap ito at puno ng pagsisisi, pagpapatawad at pangako ng pagbabago. Sa huli ay pinili nilang magtrabaho sa kanilang relasyon at bigyan ng pagkakataon ng pagkakasunduan na bumuo muli ng matibay na pundasyon. Nakita ni Janice ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang mga magulang upang maibalik ang tiwala at pagkakaisa. Sa kanyang mga mata, hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap bilang isang pamilya. Sa mga sumunod na buwan, mas lalong gumanda ang samahan ng kanilang pamilya. Naglaan ng oras sina Mang Herman at Ginang Rodriguez para magkasama at muling kilalanin ang isa't isa. Nagpasya silang ibahagi ang kanilang mga pangarap, mga pangamba at mga damdamin.
Patuloy nilang binuo ang kanilang tiwala at nagpatibay ng kanilang ugnayan. Hindi naging madali ang pagkakabuo muli ng kanilang pamilya. Nagpatuloy ang mga pag-uusap, pagpapatawad, at paggawa ng mga maliliit na pagsisikap upang ibalik ang nawala. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalim ang pagmamahalan at pag-uunawaan sa kanilang tahanan. Sa dulo, ang pagbabagong naganap kay Mang Herman ay hindi lamang nagdala ng kaligayahan kay Janice at sa kanyang ina, kung hindi nagdulot rin ito ng pag-asa sa ibang mga pamilya na dumaranas ng mga pagsubok. Naging inspirasyon sila sa kanilang komunidad. Patunay na ang pagbabago at pagkakasundo ay posible sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa. Sa paglipas ng mga buwan, ay unti-unti nang naaayos ang nasirang pamilya ni Janice. Nagpatuloy ang mga pagsisikap ng bawat miyembro ng pamilya na magtrabaho sa pagpapagaling at pagpapabuti ng kanilang ugnayan. Sa tuwing may mga suliraning sumasapit, nagtutulungan silang hanapin ang mga solusyon at magbigay ng suporta sa isa't isa. Napansin ni Janice na ang mga ngiti at tawa ay mas naging malimit na sa kanilang tahanan. Nagkaroon sila ng mga simpleng gawain na nagpapasaya sa kanilang lahat. Nagluto sila ng mga paboritong putahe, naglalakad sa park tuwing weekend, at nagkaroon ng mga bonding moments sa pamamagitan ng mga laro at paligsahan. Ang bawat araw ay puno ng mga sandaling nagbibigay ng lakas at tuwa sa kanilang pamilya. Nagbago rin ang pananaw ni Janice sa kanyang ama. Si Mang Herman, sa unang pagkakataon, ay nakita niya ang tunay na pagsisisi at pagbabago sa kanyang ama. Nakita niya ang mga pagsisikap nito na patunayan ang kanyang pagmamahal at katapatan sa kanilang pamilya. Sa bawat pagkakataon na nakikita nila ang isa't isa, nadarama ni Janice ang isang malalim na pagmamahal at tiwala kay Mang Herman. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nadarama ni Janice, kung hindi pati na rin ang kanyang ina at ama. Makikita sa kanilang mga mata ang ligaya at kasiyahan sa tuwing sila ay magkakasama. Hindi na sila nagtatago ng anumang mga lihim at nagtatangkang itago ang kanilang tunay na damdamin. Sa halip ay binibigyan nila ng halaga ang bawat isa at pinapahalagahan ng mga sandaling magkakasama. Sa paaralan, ay nakita rin ni Janice ang positibong epekto ng pagkakasundo ng kanyang mga magulang sa kanyang pag-aaral. Mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon na magtagumpay at ipakita ang kanyang potensyal. Tinanggap niya ang mga hamon ng buhay ng may pag-asa at pati na rin lakas ng loob. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalong naging maligaya at matatag ang pamilya ni Janice. Napagtanto nila na ang tunay na pagsasama ay hindi lamang patungkol sa pagkakaroon ng perpektong relasyon, kung hindi patungkol rin ito sa pagtanggap sa mga pagkakamali, nagpatawad at nagpatuloy sa pagtutulungan. Ang mga pagsubok na pinagdaraanan nila bilang pamilya ay nagbibigay daan sa kanila upang lumago pa, magmahalan at magpatuloy sa kanilang mga pangarap. Nalaman nilang ang pagkakasundo at pagkakaisa ay susi sa tunay na kaligayahan at tagumpay. Sa bawat pagsikat ng araw ay napapaligiran si Janice ng pag-asa at pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang kanilang pagsasama ay patuloy na nagpapalakas sa kanya sa pagharap ng mga hamon sa buhay. At sa bawat sandali ng kanilang pagsasama, napagtanto ni Janice na ang pamilya ang kanyang tunay na tahanan. Ang lugar kung saan siya minamahal, tinatanggap, at pinapahalagahan ng higit sa lahat. Salamat sa Panginoon at naging okay na ang lahat. Salamat sa iyo, Panginoon, at okay na ang lahat. Salamat at pinaramdam mo sa akin ang tunay na pagmamahal. Dasal ng dalaga. Ang kwento ni Janice at ng kanyang pamilya ay isang halimbawa lamang ng pag-asa at pagkakaisa. Sa tulong ng pangunawa, pagpapatawad at pagbabago, napatunayan nilang kahit gaano pa kalalim ang sugat ng nakaraan ay may puwang pa rin para sa pagkakasunduan at pagsasama bilang isang tunay at nagmamahalang pamilya.